Welcome back to my channel guys, AG here at welcome din sa ating panibagong episode. Happy New Year sa inyong lahat at eto yung pinakaunang video sa taon na to at sana magtuloy-tuloy pa rin tayo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Cheers! Actually, last year pa ito na video guys, kaso nga lang, nabisi tayo kaya hindi natin nagawa agad pero ginagawan pa rin natin ng paraan para may maibigay pa rin ako sa inyo ng mga bagong episode. Sa mga bago pa sa channel ko, mag-subscribe kayo para palagi kayong updated sa mga bagong videos nating lalabas. Shoutout nga pala kay Alexis Luego, Robert Art Journey, Negrong Sunog at kay Lone Wolf Angler. Maraming salamat sa inyo. Niload ko na yung rubbers dito sa mababaw na part para pagdating natin dun sa drop-off, diretso dive na tayo. Pagkatapos natin mag-warm up, baba na tayo dito sa malalim na part. Siguro yung iba sa inyo, nakita na itong spot na to sa mga previous dives ko. At yes, paulit-ulit lang ako sa mga spot ko kung saan ako nakakahuli ng isda. Pagdating natin sa baba, yung mga bait fish nagkukumpulan pero andun sa left side na part. Kaya antay lang muna tayo saglit, baka may magahan sa kanila at dadaan dito. Pero ito yung lumapit sa atin, isang midnight snapper, around 2 kilos ata. Good size na yan, pero stick to the plan, baka may mga pelagic na dadaan dito at mabulabog pa. Shoutout nga pala kay Rain Adventure TV, Nelson Intapa, Team Jerry Spiro at kay Nati Enigma. Salamat po. Another dive at this is my first fish of the day. Umabante lang tayo guys ng konti doon sa unang spot natin kasi dito tayo mismo kung saan yung mga bait fish nagkukumpulan. Yung wall na yan na makikita nyo sa unahan, yan yung unang spot natin. Hindi pa nga ako nakalapag dito sa spot na to. May nagpakita dalawang good size na doggies doon sa mismong spot kung saan tayo unang nag-drop. Kaya agad kung buti na lang, good holding shot talaga yon kaya hindi ko na tinignan yung isda kung saan yung direksyon. Ang importante, maka-resurface tayo agad kasi may kalaliman yung dive natin at naka-reel pa tayo. Back here in the surface guys, eto, retrieve na natin yung isda kasi huminto na. At lagi natin iwasan yung line, palagi ko yung sinasabi para iwas tangled at iwas aksidente na rin. Buti na puruhan. Naka-reel pa naman ako, yan oh. Maganda yung pagkatama natin. Medyo napababalan ng konti sa fatal shot pero ayos na yan kasi naland naman at safe. First catch of the day, a nice dog to tuna pero lagay lang muna natin yan saglit kasi mag-arrange pa tayo ng reel line na nahila niya. Medyo dumilim na yung paligid nung natapos tayo kaya I did one last dive bago umuwi kasi medyo nabitin pa ako. Naka 3 dives na tayo ngayong araw. Sa cracks tayo dumaan para di tayo madaling makita. At eto, may isang good size na snapper na papalayo sana. Buti na lang at naabutan. Good shot naman.
Ito lahat yung huli natin sa araw na to. A good size na dog to tuna, snapper, and let's go home. Kasi tawa ka na. Mangayo ka? Hindi na. Coba lagi hatagan yan ako. Ha? Nasa bukog, Yags? Kasi nga na isda, Yags. Kasi nga na isda, Yags. Jags. Few days after, balik ulit tayo dun, same spot. At eto, may nakasalubong tayong batang Spiro at ang dami pa niyang huli. Solve ng pang-ulam. Ganito din ako nagsimula dati, guys. Malayo ang mararating ng batang ito kung ipapatuloy niya lang. Pagkatapos mag-warm up, this is my first fish of the day. Ang daming bait fish, guys. Maririnig mo talaga yung bulabog kahit nandito ka lang sa mababaw. Kung pansin nyo, guys, biglang nag-wall yung mga bait fish, sign yan na may malaking isda na papalapit na nangahan sa kanila. Kakalapag pa nga lang natin dito sa spot at eto nga, isang good size na king mackerel or tangige. Lights off! First shot of the day, king mackerel. Buti na lang, di tayo pinahirapan. Selfie muna tayo, papunta sa taas. Nice king mackerel. Alright. Another dive, doon pa rin sa unang spot natin kung saan natin nahuli yung king mackerel. And this is my second fish of the day. Wala masyadong movement sa ilalim, pero may isang good size na rainbow runner na papalapit kaya kinuha ko na. May nahuli na tayong king mackerel, kaya this time, ibigay natin tong isda na to dun sa batang Spiro na nakita natin. Another dive at another fish of the day. Doon pa rin tayo, same spot. Alam nyo naman yan, guys, sa mga previous videos ko na kung saan ako nakakahuli at kung saan yung mga bait fish, doon talaga ako naglalagay kasi doon din ako nakakahuli ng mga isda. Kakalapag pa lang natin, nag-goal. Back on the surface at wala nang movement yung reel. At eto lang yung nahila niya, mga kalahati lang ng line siguro.
second king mackerel of the day and one of my biggest this season. Pero oops, basura naman, kaya ligpit pa rin natin yan. Mahaba-habang trabaho na naman to guys, yung pagligpit natin ng reel line, pero ayos lang yun. Nakahuli na tayo ng dalawang good size na king mackerel. Pag malapit na ako matapos guys, ginaganto ko talaga para equal at balance talaga yung paglalagay ng line. Compare natin yung dalawang huli natin na king mackerel guys. Yung maliit na king mackerel is 5 kilos yung weight. At comment down below kung gaano kalaki yung isang king mackerel naman. Napuruhan din yung shaft natin guys, at ayan, may kunting bend sa dulo pero ayos pa rin yan, good to go pa rin to. Kaya tinry ko i-load ulit at I decided to take one last dive, and this is my last fish of the day. On this dive, doon pa rin tayo, same spot kung saan natin nahuli yung mga isda. Imagine, 4 fish on just one spot. Yan yung palaging sinasabi ko guys, kung saan tayo nakakahuli, kung saan yung mga bait fish, doon tayo maglalagay. Kung pansin nyo guys, nag-wall na naman yung mga bait fish. Kaya inantay ko kung may lalabas. Pero biglang, nandito pala sa malapit. Isang good size na red snapper. Napaka-curious na guys at lumapit pa talaga, kaya lights off sa isda na to. At eto lahat yung huli natin sa araw na to guys. Dalawang good size na king mackerel, up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Be safe, God bless, cheers, Happy New Year!